sa lahat. Pagmasdan ang lalaking yan na biglang nilapitan ng isa pang lalaki mula sa nakaparadang SUV. Hinila siya nito sa gilid ng bangketa saka kinapkapan. Pagkatapos, dali-daling bumalik sa SUV ang lalaki at umalis. Ang nangapkap, isa palang pulis at tangay na niya ang cellphone at motor ng biktima. Ang buong kwento abangan maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Giit ng Malacanang, hindi porket bukas makipagbate si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte, mas mahalaga na ang pagkakaibigan kaysa sa batas. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Attorney Harry Roque na itinuturing ng pugante ng DOJ bumuelta sa pagpapauwi sa kanya ni Attorney Salvador Panelo. Passport ni Roque pinag-aaralan na ring ipakansela. Bukod kay Arnel Ignacio, isa pang opisyal ng OWA, sinibak dahil sa maanomalya umunong pagbili ng 1.4 billion pesos na lupain. 10 taong gulang na lalaking tinuli ng peking doktor namatay. Dalawang junior officers ng Armed Forces of the Philippines nagsampa ng reklamong sexual assault laban sa isang mataas na opisyal. At sa Frontline Showbiz, dalawang karakter na gagampanan ni Donnie De Leon mapapanood sa bagong season ng Avatar: The Last Airbender. Pilit na sinakay sa SUV at ninakawan ng cellphone ng isang motorista sa Quezon City. Sala rin sa nangyaring hulidap ang isang pulis na may 3 pang nabiktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV nitong May 17 ng gabi, makikita ang lalaking ito na naglalakad palayo sa isang nakaparadang SUV sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Nang makalayo, tinawag siya ng isa pang lalaki na nagmula naman sa SUV. Hinila siya nito sa gilid ng bangketa kung saan siya kinapkapan. Matapos ito, nagmamadaling bumalik sa SUV ang humilang lalaki para umalis. Kinabukasan, nagpunta sa barangay hall ang kinapkapang lalaki para isumbo ang insidente. Ang nanghila at kumapkap daw sa kanya, isang pulis. Bago ang eksena sa CCTV, nagmomotor daw ang biktima nang parahin siya ng pulis at pilit na pinasakay sa SUV. Kinuha sa kanya yung susi ng kanyang motor. Sinabi ng itong kumuha ng motor, ng susi, ay pulis siya. Nagpakilala siyang pulis. Pinasakay siya dun sa sa SUV. At itong motor naman ay minaneho nitong nagpakilalang pulis. Sa loob ng SUV ng pulis, nakasama pa raw nito ang 3 pang biktimang lalaki na nakaposas. Hiningan daw siya ng pera ng pulis pero wala raw siyang maibigay. Kaya kinuha na lamang ang kanyang cellphone. Habang nangyayari yan, ay pinaikot-ikot sila ng pulis sa Caloocan at Valenzuela. Kalaunan, pinakawalan ng 3 naunang biktima matapos magbayad ng kanilang mga pamilya ng ransom sa pamamagitan ng e-wallet. No, naririnig niya na conversation, ito pong mga kumuha sa kanya ay nakikipag-negotiate dito sa pamilya o kamag-anak nitong kasama niya na nasa sasakyan. Hanggang sa binaba na ang pang-4 na biktima sa lugar na nakuna ng CCTV. Bago tuloy ang pakawalan ay muli siyang kinapkapan para masigurong wala na siyang tinatagong pera o gamit. Sa police gallery, nakilala ng biktima ang suspect na isa palang miyembro ng Northern Police District. Dati na pala itong may kaso ng hulidap. Mismong Quezon City Police District na ang magsasampa ng reklamong robbery at motor napping laban sa nanghulidap na pulis. Inaalam na rin kung pulis rin ang kasabot nito na nagmamaneo ng SUV. Patuloy pa silang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi raw magpapadikta ang Pangulong Marcos sa kondisyon para muling mabuo ang unit team. Ang giit ng Malacanang, hindi porket bukas makipagbati si PBBM ay isasantabi na niya ang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik rin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan.
Yan ang buwelta ng Malacanang sa kondisyong ibalik muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas bago magka-second chance ang unit team. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nagpalutang ng kondisyong pauwiin muna si Duterte bago magkaayos ang unit team. Ang Supreme Court merong jurisdiction over this government. It can compel this government to bring back the former president. Pero paano naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang pahayag na reconciliation ng Pangulo? Ayon sa House prosecutors, walang magbabago sa kanilang paghahanda. We will pursue it with the same eagerness, same vigor as before. We're doing this para sa bayan. Kaya kailangan po natin ipagpatuloy ito. Naniniwala naman si House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na sa kabila ng pahayag ng Pangulo ng pagkakaisa, dapat pa ring magkaroon ng pananagutan. Naniniwala akong unity within the country is actually one ingredient that most Filipinos like. However, that unity will have a delineation kasi kakibat kasi ng unity is also accountability. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bumuelta si Harry Roque sa pagpapauwi sa kanya sa bansa ni Salvador Panelo. Bukod sa pakikipag-ugnayan ng DOJ sa Interpol, plano na rin nilang ipakansela ang pasaporte ng dating presidential spokesperson. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Maaari nang sabihin, para sa aming klaro na isa na siya pugante ngayon. Pugante, sabi Okay. He is a wanted man. Yes. Ito na ngayon ang status ni Attorney Harry Roque sa Department of Justice ngayong may arrest warrant na laban sa kanya ang Clark Regional Trial Court Branch 118 para ito sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng koneksyon niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa the Netherlands ngayon si Roque kung saan siya humihingi ng asylum. Una nang kinumpirma ng DOJ na pinoproseso na nito ang paghiling sa Interpol na mailagay si Roque sa kanilang red notice. Plano na ring ipakansela ang kanyang pasaporte. Giit naman ni Roque, hindi ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na, no? So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Ayon naman sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung ang sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin. Cruel and degrading punishment at political persecution. Giit naman ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagamat ako'y nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay Roque. Umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Uwi na siya. Ang magiging problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Pero buwelta dyan ni Roque, I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. banat pa niya kay Panelo. Nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? So bumalik ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nadagdagan pa ang sinibak na opisyal sa OWA dahil sa maanumalyang pagbili nila ng 1.4 billion pesos na lupain. Pinuntahan din mismo ng News 5 ang naturang lupa na sinasabing bawal tayuan ng gusali. Nasa Frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid. Hindi lang si Arnel Ignacio ang sangkot sa maanumalyang pagbili ng Overseas Workers Welfare Administration ng 1.4 billion pesos na lupa.
Ayon sa Malacanang, sinibak na rin sa pwesto dahil dito ang Deputy Administrator ng ahensya na si Emma Sinclair. Ipinursige raw kasi ang land acquisition kahit hindi pa raw ito aprobado ng Board of Trustees ng OWA. Babala ng palasyo, sample ang pagkakasibak kina Ignacio at Sinclair sa ginagawa ng administrasyon sa mga manlolokong kawani ng pamahalaan. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Base pa sa investigasyon din Dr. Mano ni Ignacio at Sinclair ang dokumento ng lupa sa Bureau of Internal Revenue at Registry of Deeds para mapalabas na capital gains tax ang transaksyon. Sa ganitong sistema, napababa raw nila ang babayarang buwis sa 84 million pesos. Purchases should go through the Board of Trustees. My assurance, as I said, we will undergo the necessary audit and investigation in OWA. We will protect the funds of OWA. We will make sure that there will be policies issued. Ito ang 1.5 hectare property na binili ng OWA at balak sanang tayuan ng halfway house o tirahan ng mga OFW. Pero hindi na matutuloy ang proyekto dahil hindi raw maaaring magtayungan ang establishmento rito dahil malapit sa runway ng NAIA Terminal 1. Sa mensaheng eksklusibong ipinadala ni Ignacio sa News 5, sinabi niyang nagulat siya sa nangyari at nilinaw na haharapin ang anumang alegasyon. Hindi rin daw siya nagtatago at anumang araw ngayong linggo ay haharap siya sa media. Pinasinungalingan din ni Ignacio ang ilang report na nagsasabing hindi pwedeng itayo ang OFW's halfway house project sa lugar. Sa dokumentong kanyang ibinigay, makikitang kumonsulta sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Base sa assessment ng CAAP, dapat 49 meters lang ang taas ng itatayong gusali sa lugar. Pero sabi ng CAAP, hindi raw nangangahulugan na may assessment sila ay exempted na ang OWA na kumuha ng height clearance permit bago ipatayo ang gusali. Bagay na nasa plano naman daw ng OWA kung natuloy ang proyekto, ayon pa kay Ignacio. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Sinclair pero wala pa siyang tugon sa amin. Inaalam pa kung may iba pang sangkot sa maanumalyang land purchase deal ng OWA. Nobody is exempted or safe from this investigation. We will go as deep as we can. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. 17 milyong boto sa pagkasenador ang hindi binilang sa katatapos lamang na Bilang Pilipino 2025 dahil sa overvoting. Hindi naman daw ito bago sa isang automated election. Pero ang sabi ng COMELEC, pwede raw itong gamiting ground na mga gusto maghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Aabot sa 17 milyon ang overvotes o sumobrang boto sa pagkasenador sa katatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Mula ito sa 1.3 million voters na nagkamali matapos lampas sa 12 naiboto nila sa pagkasenador. Habang hindi naman lalampas sa 1 milyon ang nag-overvote sa party list position. Pero gate ng COMELEC, hindi ito bago sa isang automated na botohan. May overvoting sa lahat po ng eleksyon, lagi nagawa. Hindi po natin kayang pigilan. Kung ang mga kababayan natin ay minsan po kasi na-shade na, nagbago isip, inaglagay ng X. Kasi po nagbago isip, pero yun nga po touch move. Isa ang overvoting sa pinuna ng mga natalong senatorial candidates na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nananawagan sila ng manual recount. Git ng COMELEC, pwede naman daw gamiting ground ang overvoting oras na maghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Para makita talaga kung yan ba'y smudge o talaga bang nagtuldok lang o talaga bang medyo nalagyan ng X kasi hindi po isinid. So diyan po mabibilang. Kasi po sa protesta, binibilang talaga manually ang lahat ng balota at nagke-claim ka na itong balotang ito dapat amin, hindi dapat binaliwala. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na wala silang natanggap na reklamo na magkaibang lumabas sa ballot image kumpara sa election results nang isa-isa itong ipinakita sa mga presinto. Sa katunayan, mataas na grado pa ang tao na sa naging botohan. Ano bang karagdagan? O baka talagang dapat makapal na papel na? Dapat ganitong klaseng ballpen? Dapat ganitong klaseng scanner? Dapat yung bilis mas doble pa? Pagilino ng COMELEC, hindi tulad ng mga nakaraang automated na halalan, maalalang lease o nirentahan lamang nila ngayon yung mga ginamit na nasa 110,000 na automated counting machines mula sa kumpanyang Meru. Ibig sabihin, hindi pa ito obligadong gagamitin uli sa darating na 2028 national elections. Sa ngayon, nagpapatuloy ang random manual audit sa Bilang Pilipino 2025. Aabot na sa 172 ballot boxes ang nabuksan mula sa 762 clustered precincts na isasalang dito.
Target ito matapos ng COMELEC sa June 26 o 45 araw mula nang idaos ang botohan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Itinakda na ng MMDA sa Lunes ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ipapatupad yan sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, C5, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue at iba pa. Sa ilalim ng NCAP, walang enforcer na manghuhuli at ire-record ang violation ng motorista sa tulong ng CCTV para padalhan ng ticket. Pero ayon sa DOTR, kailangang repasuin ang pagmumulta ng may-ari ng sasakyan sa halip na ang pasaway na driver. That is both the responsibility of government and the citizen. So, kailangan yung pinagbentahan, ililipat niya. Ang problema naman, kamukha kanina, sinabi ng isang road advocate, siya daw, gusto niyang ilipat but it took him 4 months bago ilipat. Napaka-gulo ng proseso, napakadami. So yan, kailangan i-review ng gobyerno yan. Para sa rehabilitasyon ng EDSA sa Hunyo, inihanda na ng MMDA ang kanilang command center. Plano ring magdagdag ng DOTR ng hanggang 200 bus unit sa EDSA Carousel. Posible ring palawigin ang operasyon ng MRT. Nakikipag-ugnayan na rin sa pribadong kumpanya para payagan muna ang libreng pagdaan sa Skyway bilang alternatibong ruta. Sa ibang balita, matinding baha ang dinulot ng walang humpay na ulan sa Davao Region. Isa ang patay, isa rin ang nawawala. Nasa frontline na balitang yan, ang ating Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Umulan kaya binaha kagabi ang National Highway na ito sa Barangay Tibungko sa Davao City. Traffic at may mga motorsiklong tumirik sa baha. Rumagasa rin ang abot-tuhod na tubig sa Tibungko Public Market. Pero tuloy ang negosyo. Naabutan pa namin ang senior citizen na si Tatay Jesus na inaayos ang nasira niyang pwesto sa palengke matapos na bahain. Pati ang mga tinda niyang gulay inanod na. Palagi na lang bumaba dito. Parati ko rin inaayos ito. Inaanod yung ibang kahoy, pati ibang paninda kong mga gulay. Nawawala naman ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa Davao River sa bahagi ng Barangay 5A, Bangkirohan. Naglalaro ang bata sa gilid ng ilog nang madulas siya at maanod. Kwento ng ama ng bata, natutulog siya kaya hindi niya napansin ang nangyari. Miss na kita. Uwi ka na. Babawi ako. Uwi na tayo. Babawi talaga ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Magpapasalamat ko talaga sa Diyos. Sakaling buhay mo na. Ayon sa Office of Civil Defense, isa ang patay sa Davao Occidental habang isa naman ang nawawala sa Davao City dahil sa pag-ulan. 3 probinsya sa rehiyon ang apektado. Inaalam pa ng OCD ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, uulan pa rin sa ilang lugar kahit mainit. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Palawan. Yan po yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Sa forecast ng Metra, umaga pa lang bukas uulan na sa Caraga at Davao Region. Pagsapit ng hapon, uulan na rin sa buong Mindanao. Maulan din sa hapon sa Negros Island at Ilocos Region dahil naman sa easterlies. Sa kabila niyan, sumipa sa 46 degrees Celsius ang highest heat index kanina sa Dagupan, Pangasinan. Para bukas, 46 degrees Celsius pa rin ang nagbabadyang damang init sa Dagupan pati na rin sa Apari. Showbiz tonight na tayo. From idol to fanboy, si BTS Jin nang makasama niya sa kanyang show ang nag-iisang Mission Impossible star na si Tom Cruise. First of all, I just want to say, congratulations, your band and your career. It's very impressive. 저를 알아주신 것 자체만으로도 너무 영광스럽고 15세 이후로 첫 번째로 본 게 아마 미션 임파서블. 그분과 오늘 같이 촬영을 하게 된다니.
Kinilig sa tuwa si Jean nang malaman niyang kilala siya ni Tom. Alam din daw ng Hollywood star ang BTS. Natanong naman ni Jean kung pwede rin daw siya maging IMF agent gaya sa pelikulang Mission Impossible. Pero nashook si Jean sa buwis buhay na stunts. Kaya focus na lang daw siya sa kanyang career. At ito pa ang sana all. Nakausap din ni Tom Cruise ang mommy, uncle at grandfather ni Jean. 엄마, 톰 크루즈님 계신데 그 엄마랑 영상 통화하고 싶다 해가지고 It's my uncle. How are you? Dalawang Pinoy ang nireveal na makakasama sa cast ng Avatar The Last Airbender Seasons 2 and 3. Isa na dyan ang aktres na si Dolly De Leon na may dalawang karakter. Yan ay sina Lo and Lee, ang mga mentor ni Princess Azula ng Fire Nation. Bukod kay Dolly, kasama sa cast ng Season 3 ang Filipino-Canadian actor na si John Briones. Gaganap siya bilang ang Sword Master na si Pian Dao. Hindi na bago ang mga Pinoy sa cast ng Avatar dahil mismong ang bida na si Gordon Cormier ay may lahing Pinoy. To be announced ang release ng next seasons ng Avatar. More chika coming your way. I'll be right back. Susunod, batang namatay sa tuli sa Tondo, inoperahan pala ng pekeng doktor. Mga motorsiklo nagsalpukan sa Cebu City. Senator-elect Erwin Tulfo handang mag-resign kung maisa batas ang Anti-Political Dynasty Bill. At Senator Risa Hontiveros bukas sa posibilidad na maging standard bearer ng oposisyon sa 2028. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pagtama ng kidlat sa nakaparadang police mobile sa Oklahoma sa Amerika. Wala namang nasaktan dyan. Bago yan, nag-abiso na ang mga otoridad na mayroong thunderstorm sa lugar kaya hanggat maaari ay huwag nang lumabas ng bahay. Nasawi ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos magpatuli sa Tondo, Manila. Ang nagtuli sa bata, napagalamang hindi lehitimong doktor, kundi isang midwife. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ongpauco. Ito ang ilang kuha ng ipatuli ni Marjorie San Agustin, ang 10 taong gulang niyang anak na si Nathan, sa isang lying-in clinic sa Tondo, Manila. Pero matapos ang pagtuli, namatay ang bata. Hindi ko na po nauwi yung anak ko ng buhay sa bahay. Patay na po, hindi na po kami nakauwi. Kwento ng ina ng biktima, isang babaeng nagpakilalang doktor ang nagtuli sa anak. Kasama rin ng isang babaeng assistant. Tinurukan daw ng 20cc na anesthesia ang bata. Matapos ang proseso, napansin daw ng ina na nangitim na ang balat ng anak. Iba na ang paghinga at tila wala sa sarili. Hustisya po yan para sa anak. Hindi ko po matatanggap na ganun lang na hindi ko alam kung bakit namatay yung anak ko. Pinatuli ko lang yan eh. Ayon sa barangay, midwife at hindi doktor ang nagtuli kay Nathan. Na rin daw itong nahuli ng PNP-CIDG dahil nagpanggap na doktor. Nakapagpiyansa yata yan, kaya nakalabas. Dapat yan, mareklamo yan, mahuli siya. Diba? Kasi yung practice niya, nagtutuli siya, pan-doktor yun. Hindi naman pang midwife yun. Ayon sa isang eksperto, kailangang maayos ang proseso sa pagtutuli. Actually, with regards sa anesthesia, is depende po yan, no? Depende sa weight ng pasyente. Pero dito, meron tayong parang minimum, no, na mga 3cc. We do is maximum of 5cc. Halimbawa, with that 5cc, medyo pa rin, combative yung bata, masakit pa rin sa kanya. We do not do the procedure na at kailangan na nating i-refer sa hospital. Nagpasaklolo na sa NBI ang pamilya ng biktima. We will have the bata autopsied. With the result of the autopsy, we will summon whatever will be the result. We will summon the doctor na nagtuli. At titignan natin kung may pananagutan ba siya. Wala pang pahayag ang lying-in clinic. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5.
Walang nagawa ang mga customer at staff ng isang coffee shop sa Caloocan nang looban sila ng dalawang holdupper. Ang isa armado pa ng submachine gun. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Maghahating gabi sa coffee shop na ito sa Maypaho, Caloocan, nagkaroon ng holdapan. Parang mga sigang pumasok ang dalawang lalaking nakajacket. Dumiretso agad sila sa table ng dalawang babaeng customer. Walang kaabog-abog na kinuha ang tablet at iba pang importanteng gamit ng mga biktima. Agad-agad lumabas ang isa sa mga suspect na umakmapang huhugot ng baril. Habang ang kasabwat niya, tinutukan ng submachine gun ang mga trabahador ng coffee shop. Sa sobrang takot, ibinigay na lang ng mga empleyado ang laman ng kanilang kaha. Hindi pa nakontento ang mga kawatan. Binalikan niya ulit ang mga customer at meron pang kinuha sa kanila. 11:27 PM, lumabas ang holdupper. 1 minuto lang ang itinagal niya sa loob ng coffee shop, pero matinding trauma ang iniwan nito sa mga biktima. Natangay ng mga suspect ang dalawang gadget at 2,500 pesos na cash. Agad-agad na na-report sa mga pulis ang holdapan. Kaya naman sa ikinasang follow-up operation, 2 oras lang ang inabot at naaresto na ang isa sa mga suspect. Nahuli rin ang kasabwat niya bandang 3:00 ng umaga. Yun nga lang, hindi na nabawi sa kanila ang mga ninakaw na gamit. Nakumpiska ang submachine gun na ginamit ng mga suspect. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Caloocan Police ang mga holdupper. Mahaharap sila sa reklamong robbery at illegal possession of firearms and ammunition. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Bukas daw si Senadora Risa Hontiveros na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Nang tanungin, sinabi ni Hontiveros na handa raw siyang maging standard bearer o pambato ng kanilang grupo sa pagkapangulo. Pero paglilinaw ni Hontiveros, hindi sila agad na makapagdesisyon kung sino ang kanilang papambato sa halalan. Patuloy pa raw sila nagpapalakas ng puwersa. I'm not saying no. I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa oposisyon or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Samantala, nagpahayag din ng kagustuhan ng senadora na maging leader ng minority bloc sa Senado kapag sila nina Senators-elect Pam Aquino at Kiko Pangilinan ang kilalaning minorya. Handa raw mag-resign Senator-elect Erwin Tulfo sakaling maging tuluyang makapagpasa ng batas tungkol sa anti-political dynasty. Sa programang Morning Matters ng One News, sinabi ni Tulfo, suportado niya ang panukala kontra sa mga pamilya sa politika. Tumakbo lang daw siya para ipakita sa publiko ang tatak Tulfo na paglilingkod. Sa ngayon, 5 Tulfo ang nasa pwesto sa gobyerno. Ilang dekada na rin nakabinbin sa Kongreso ang anti-political dynasty bill. Pag may batas na ho dyan, bababa po ako, mark my word, I will convince my sister-in-law, I will convince my nephew sa Congress na baba na tayo. Hayaan natin isang Tulfo lang dyan, hayaan natin si Senator Raffy na muna dyan kasi may batas. Inarestong alkalde ng South UP Maguindanao del Sur at kanyang asawa dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay noong 1 taon. Sa bisa ng arrest warrant, naarestong mag-asawa sa Parang Maguindanao del Norte. Silang tinuturong mastermind sa pag-ambush sa Noy Vice Mayor ng South UP. Hindi pinangalanan ng PNP-CIDG pero ang incumbent mayor ng South UP ay si Reynalbert Insular. Bukod sa kanila, may iba pang dinatawid sa krimen. Naging kontrobersyal ang job posting ni Sofia Andres. Sa kanyang naging IG story, naghahanap si Sofia ng personal assistant. Dapat daw kayang basahin ang kanyang utak, marunong mag-organize ng gulo at kaya siyang i-remind kung saan niya naiwan ang kanyang kape. 10 steps ahead din daw dapat at allergic sa salitang I forgot. Chika ng netizens, ang OA naman ng qualifications. Pero chill, sabi ni Sofia. Nagsabi siya ng about sa sense of humor. Tingin tuloy ng netizens, baka biro lang ang job posting. Susunod, rider sa Cebu ng hit and run ng mag-asawang dadalo sana sa graduation ng kanilang anak. AFP high-ranking official na sangkot umano sa pangmumolestya, sinibak sa pwesto. Pusa sa Angono Rizal, natagpo ang sugatan matapos itong ampunin umano ng isang coffee shop owner. At nag-viral at nagamok na motovlogger na si Yana, pinagmumulta na ng LTO. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi tuloy nakadalo sa graduation ng anak ang mag-asawa sa Cebu City matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang rider na nakabangga sa biktima, tinakasan lang sila. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Patawid ng intersection ang mag-asawang nakamotorsiklo sa Barangay Tisa sa Cebu City. Pagdating sa gitna ng kalsada, biglang sumulpot ang isa pang rider. Dito na nagsalpukan ang dalawa. Sa lakas ng impact, bumagsak sa kalsada ang mga sakay ng motorsiklo. Rumispondi dyan ang ilang motoristang nakakita. Pero makalipas ang ilang minuto, tumayo ang nakaitim na rider. Itinulak sa gilid ang kanyang motorsiklo. Saka humarurot palayo. Dinala naman sa ospital ang mag-asawang nadisgrasya. Kwento ng isa sa mga biktimang si Nanay Linda, magsisimba lang sila ng maaksidente. Ang masakla pa raw, graduation ng kanilang anak ngayong araw. Pero dahil sa mga benda sa katawan, hindi siya makakadalo. Ang discomfort ng kailangan hindi ko magawa yung dapat kong gawin sa sarili. Kung wala itong support na ito, hindi ako makakaupo, hindi rin ako makatatayo. Naplakahan ang tumakas na rider. Nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang barangay sa mga pulis. Dining nakahit and run. Ang may kasalanan dito, yung nakahit and run. Nakita naman niya na may tumatawid. Mas inuna niya pang patayin ang motor niya, imbes na tulungan ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas. Inuwi ng isang cafe owner ang pusa na nakakaperwisyo raw sa kanyang negosyo. Inakusa naman siya ng animal abuse dahil payat at sugatan na raw ng matagpuan ng pusa. Nasa Frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Mag-aalas 12 nitong April 25, nakuha na ng video ang orange cat na si Pampu. Maya-maya, may dumating na sasakyan. Bumaba ang isang babae, binuhat ang pusa, saka isinakay sa sasakyan. Ang videong yan ay ipinost sa social media ng Amaras Corner sa Angono, Rizal. Tanging ang CCTV na to ang saksi sa pangunguha o pangangatnap kay Pampu higit isang buwan na ang nakakalipas. At dahil sa nakalap na footage mula sa CCTV, natukoy kung sino ang kumuha sa pusa. Napag-alamang si Rochelle Santos ang babaeng kumuha kay Pampu. Siya naman ang may-ari pala ng La Bruja Cafe na katabi lang ng Amaras. Pagkalipas ng ilang linggo, mula Angono, isa barangay San Juan sa Taytay na natagpuan si Pampu. Pero nangayayat na raw ang pusa at meron pang 2 sugat sa likod. Tila tinagaraw ito. Paanong napunta sa Taytay ang pusa? Taga-barangay San Juan kasi si Santos. Kwento niya, inirereklamo ng kanyang mga customer ang pusa. Kaya naman napilitan siyang dalhin sa kanilang bahay ang pusang tinawag nilang si Mingmang. Sumasalo siya sa food ng customer. Meron, yes, oo. Nakikisalo. Meron times na napalitan namin yung copy ng customer kasi nadilaan ni Mingmang. Meron din customer na nabahingan ni Mingmang mismo yung food. Dagdag pa ni Santos, ipinaalam niya sa Amaras Corner ang problema. Katunayan sa screenshot ng kanilang pag-uusap. Maayos na nakisuyo si Santos at sinabing itinali nila si Pampu dahil abala sa customers. Kung pwede rin daw, baka gusto ng Amaras na ipasok sa kanilang store ang pusa. Ang sagot ng Amaras, hindi raw nila pusa si Pampu. Pinapakain lang daw nila ito. Nabilhan na rin nila ng matinong tali ang pusa. Pero gaya nga ng nakita sa CCTV, may nagtanggal sa tali ni Pampu. Paliwanag naman ng Amaras, nasasakal ang pusa. Pumupulupot din daw sa liig nito ang tali. Reply ni Santos, sige,
Gagawa na lang ng paraan. Ang sumunod na eksena ay yung isinakay niya sa sasakyan si Pampu. Kinabukasan, tinanong ng Amara si Santos kung nakita ba niya ang pusa. Sagot ni Santos, bakit sa akin mo hinahanap? Reply ng Amaras, i-update na lang sila sakaling makita si Pampu. Pero sagot ni Santos, no need to update. Wala akong pake. Ayon kay Santos, hindi niya kinatnap ang pusa. Inampun niya ito. Makikita niyo sa video, walang cruelty, walang pananakit na nangyari sa pusa. Aminado ako dun sa Malina. Naging rude ako dun sa pagsagot ko sa kanila. Matapos ma-rescue, nasa mabuti ng kalagayan si Pampu at balak na rin siyang tuluyang ampunin ng Amaras. Sa tulong ng animal welfare group na Humane Philippines, nagsampa na ng reklamong animal abuse laban sa La Bruja Cafe. Animal cruelty po, which covers yung pag-kidnap, pag-catnap, I should say, dun kay Pampu, and pagliligaw po. Handa namang harapin ang may-ari ng La Bruja Cafe ang demanda. Hindi ako ganito kasamang tao. Hindi ganun yung ginawa ko sa pusa. Hindi ganito ang totoong nangyari. Sana bigyan niyo ako ng chance na marinig kung ano yung totoong at nakita niyo ang totoong intensyon. Pero dahil nag-viral ang nangyari, nakakatanggap na raw si Santos na mga death threat. Kaya naman balak din niyang kasuhan ng paninirang puri ang Amaras Corner. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na poprotektahan nila ang 2 junior officers na naghain ng reklamong sexual assault sa isang high-ranking official. Base sa ginawa nilang internal investigation, may ilang ebidensya raw na nagpapatunay na kailangan pa ng karagdagang legal action para sa kaso. Sinibak din daw agad ang inakusahang high-ranking official at tapos na rin ang kanilang pre-trial investigation. Hinihintay na lang daw maaprubahan ang kaso para i-refer ito sa General Court Martial. Tiniyak naman ng AFP na ligtas sa anumang banta ang 2 junior official na nagreklamo. Walang inilabas sa detalye ang AFP kaugnay ng mismong reklamo. Sinuspindeng lisensya at pinagmumulta ang motovlogger na sangkot sa viral na road rage sa Zambales. Base sa desisyon ng LTO, aabot sa 7,000 piso ang multa sa vlogger na si Yana. 5,000 para sa paggamit ng motor na walang side mirror at 2,000 naman para daw sa reckless driving. Manatili namang suspendido ang kanyang lisensya hanggat hindi pa sinusuko sa LTO ang ginamit niyang motor. Naunang inamin ng vlogger na hindi niya pag-aari ang naturang motor. Kinasigo rin siya ng LTO dahil sa hindi pagsipot sa pag-iimbestiga ng ahensya. Kawalang respeto raw ito sa legal procedures at pagwawalang bahala sa due process. Nag-courtesy call ang cast and crew ng romantic comedy film na The Last Resort kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa mga personal na bumisita sa Malacanang ang executive producer ng movie at TV5 chairman na si Manny V. Pangilinan. Present din ang lead cast na sina Daisy Ridley at Alden Ehrenreich at ang direktor na si Donald Petrie. Tiniyak ng Pangulo na susuportahan ang production ng pelikula. Ongoing ang filming ng The Last Resort dito sa Pilipinas. Tungkol yan sa isang hotel executive na pinadala sa bansa para mag-evaluate sa isang resort site pero napamahal sa ganda ng Pilipinas. Abangan, mga humanoid na robot sa China marunong daw mag-boxing. At Girls' Generation member na si Tiffany may pa-concert sa bansa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling mapapanood ang adventures ni Nick Wilde at Judy Hopps sa Zootopia 2.
Sa trailer, makaka-team up nila ang bagong bisita sa Zootopia na si Gary the Snake para isolve ang panibago nilang case. Magiging undercover sila at mag-e-explore sa mga unfamiliar na bahagi ng kanilang city. May pasilip din sa bagong villain, pati na rin sa mga nagbabalik na characters. For theatrical release na ang Zootopia 2 this November. Good news sa mga Pinoy Sowon at young ones. Babalik dito sa bansa si Girls' Generation member Tiffany. Kasama ang Manila sa kanyang Here For You fan concert tour. Sa July 27 na yan, pero to be announced pa ang venue. January 2020 pa, nang huling nag-concert sa Pilipinas si Tiffany. Kaya sa mga Sowon dyan, this is your chance to meet her again. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipoon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, ibang klaseng robot na naman ang naimbento sa China. Hindi ito nagsasayaw o tumutulong sa anumang gawain. Wala pala siyang kundi nagbaboxing. Sanay sa job ang dalawang robot boxers na yan. Nagpapalitan din sila ng suntok gamit ang kanilang mga bakal na kamao. Mukhang confident sa loob ng ring ang dalawang robots. Ayon sa kanilang inventor, inihahanda ang mga fighting robot para sa isang match. Kaya ginawa rin sila para tumanggap ng malalakas na suntok. Makakatayo rin sila sakaling ma-knockdown sa loob ng ring. Yoko yan, wala naman silbi sa akin. Kala mo naman bibili ko. Yoko yan, gusto ko yung marunong magugas ng pinggan. Oo, Pagod na tayo yung sa trabaho. pinagsaserve ka. Diba? Pagod ka na sa Oo. trabaho, pag uwi mo, nagsusuntukan pa sila sa bahay mo. Diba? For entertainment. Pass. For entertainment. Pass diba? dyan. Hindi mo napansin yung mga robot. Parang mga duling pag isusunod. Lasing. Hindi tumatama ba? Wala tumatama eh. Hindi kailangan umiwas eh. Gusto mo yung binash natin yung mga robot? Sorry po. Sorry, pabaong Pampa-Good Night pala to. Pampa-Good Night yun. Good night. Sana sumaya kayo. At yan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Lasbayan. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.